Sa mga sandali ito, mga kapuso, makakapiling naman natin live din ang Social Welfare Officer mula po sa Manila Department of Social Welfare, si Binibining Raquel Tubale. Ma'am, magandang hapon. Welcome sa QRT. Yes. Ms. Raquel, siguro narinig ninyo yung panawagan ni Ginang Alfonso, ang pangunahin nilang pangangailangan sa mga oras na ito, pagkain, yung pong mga damit, at yung kanilang tutulugan mula po sa Manila City Hall, mula po mismo sa inyo. Ano po ang tugon ng pamahalaan, ma'am? Okay, sa ngayon po ay kasalukuyan namin nililista ang lahat ng maapektadong pamilya. In fact, bibigyan namin sila ng family card para yun yung magsilbing proof nila na sila ay nasunugan. Ngayon, yung family card, doon namin ibababa lahat ng tulong na kakailanganin nila. So ngayon, inihintayin na po namin dumating yung delivery ng pagkain nila para sa hapunan. At wino-workout na rin po na gaya nga po nung sabi ng isa nating nasunugan, wino-workout na rin po na maibigay yung pangangailangan nila sa pagtulog, yung banig at kumot at yung mga tubig. Ms. Raquel, sa initial accounting, ilan po yung lumalabas na naapektuhan itong sunog din? Sa ngayon ay nakapagtala na kami ng 50 families at ongoing pa rin po yung pagpapalista namin. Okay. Meron ako nakitang parang command center na nakatayo dito sa ating likuran. Baka pwede niyo bagitin para saan po itong mga tent na ito? So ito pong tent namin, ito po yung command post namin. So tinatawagan po namin yung lahat ng nasunugan na pumunta lamang po sa aming tent para mapalista sila. Okay. Ano po, yes. Ano po plano ng Manila City Hall? Saan po muna sila titigil dahil completely yung structure yata ay talagang nasunog? Ano ang balak? So sa ngayon, i-workout namin na katulong si chairman na mako-coordinate sa Almario Elementary School para doon sila pansamantalang tumuloy. Okay. Papayagan pa rin ho ba ng Manila City Hall na sila makabalik sa kanilang mga tirahan pagkatapos po nito? Sa ngayon po, wino-workout po namin na maibaba yung tulong nila. Pero doon po sa usapin ng pagpapalipat sa kanila, mas marami rin po kasing choice ng mga residente ng Isla Puting Bato na manatili rito. Okay, samantalahin natin, Ms. Raquel, sa ngalan po ng Manila City Hall, ano po yung gusto nyong mensahe ninyong nais parating dito po sa mga kababayan natin na sunugan? Feel free, go ahead please. So sa mga kababayan po namin na kasalukuyan na salanta ng sunog, alam naman po natin na ang inyong bahay ay madalas ay prone sa mga sunog. So sana kung hindi man natin kayang iwanan lugar dahil nga sabi nyo nga dito na kayo lumaki, sana pagkaingatan na lang natin yung paggamit ng mga tangke ng M-gas kasi ito talaga yung pangunahing dahilan kung ba't nagkakaroon ng biglaang sunog dito sa isla. Mga kapuso, si Binibining Maria Raquel Tubale, ang Social Welfare Officer mula po sa Manila Department of Social Welfare. Ma'am, maraming salamat. Magandang hapon po.